Pagkapasok sa condo unit ay pabalibag na isinara ni Rafael ang pinto. Aba, talagang galit to ah. Ano bang problema mo, ha? Bakit ka ba umiksena dun? Pasigaw na tanong ni Margaret. Halos tinulak siya nito sa likod ng pintuan. Nakulong siya sa dalawang kamay nito na nakatukod sa pintuan. Hindi mo alam kung anong problema ko? Ikaw ang problema ko, Margaret. Manid ka kasi. Wala kang konsiderasyon at wala kang isang salita. Galit na sabi nito sa kanya. Siya? Walang isang salita? Nakalimutan ko lang ang usapan natin. Wala na agad akong isang salita? Oh ha? Big words. Nakalimutan mo. Dahil excited ka makipagkita sa lalaki mo at makipag-inuman sa mga taong yun. Kahit alam mong bawal kang uminom ng alak. Kung hindi pa ako dumating, malamang lasing ka na ngayon. Halos manlisik na ang mata nito sa galit sa kanya. Okay, guess na niyang magalit ito pero hindi naman siguro ganito dapat kagalit. Okay, I'm sorry. Hindi dapat ako nagpadala sa mga pamimilit nila. I'm sorry dahil nakalimutan ko magpaalam sa'yo. Humingi na lang siya ng sorry para tumigil na ang binata. Do you think ganun kadali magpatawad? Ha? Saad nito sa kasiniid siya ng halik sa labi. Halos pangapusan siya ng hininga. Ang halik nitong nagpaparusa ay nagpapaliw ng kanyang pakiramdam. At ang traidor naman niyang labi ay kusang gumaganti sa bawat halik nito. Ganun na lang lagi kapag hinahalikan siya. She became powerless. All her defenses was melted with his mere kisses and touch. Teka, namimihasan ng lalaking to ah. Lagi na lang nagdanakaw ng halik. Itinulak niya ito ng malakas ngunit hindi man lang natinag. Napigilan pa ang dalawang kamay niya at niyapush siya lalo ng mahigpit. Ang pasaway na katawan naman niya ay tila nagustahan ang ginawa nito. Nang halos madala na siya ay saka naman siya binitawan ni Rafael. Sinasadya mo sigurong galitin ako dahil gusto mong parusa ko. Nakangiting saad nito na ikinapulan ng pising niya sa pagkapahiya. Halata naman kasing nagustuhan niya. Ang kapal na mukha mo. Umalis ka nga sa harap ko. Umalis ka na. Sigaw niya at itinaboy ito. Hindi naman ito natinag at lumakad papalapit sa kusina. Pinuksan ang mga nakabalot na pagkain at ininit yun sa microwave oven. Dalhin mo yun sa bahay mo, dun ka nakakain. Inis na sabi niya rito. Well, this is my house. In case you forgot. Sagot naman ito. Hindi na lang niya ito sinagot at pumasok na lang siya sa banyo. Paglabas ni Margaret, ay nakita niya si Rafael na tahimik na kumakain mag-isa. Hindi man lang siya niyayang kumain. Busog pa naman siya pero sana'y respeto na lang. Dumiretso siya sa living room at binuksan ang telebisyon. Sinulyapan niya itong tahimik na kumakain. Ang dami palang pagkain na binili nito. Na-guilty naman tuloy siya. Bakit pa kasi nakalimutan niyang magpaalam rito? Napabuntong hininga ang dalaga at nilapitan ito. Kumuha siya ng plato at umupo sa harap ng binata. Parang nagulat naman ito sa ginawa niya. Nagsandok siya at kumain na rin ng tahimik. Pareho silang tahimik na kumakain. Wala namang problema sa akin kung aalis ka. Basta magpaalam ka lang para hindi ako manghula kung nasan ka. At saka, basta hindi lalaking kasama mo. Basag nito sa katahimikan nila. Napatuos tuloy ang kilay niya. At talagang hindi pa pala ito tapos. Hayaan mo. Tatandaan ko yan. Pero hindi ko papangako hindi ko makakalimutan yan. Pang-iinis niya rito. Tumitig ito sa kanya saka nagsalita. Well, it's okay. Next time you break the rules, makakasama ka na sa kwarto ng 24 hours. Banta nito sa kanya na may pinipigilang ngiti sa labi. Ano sinasabi mo dyan na makakasama mo ako sa kwarto? Ano ka? Hilo? Inis na saad niya. Yes, if you will break the rules again, it means na gusto mo may maganap ulit sa atin. Now, I'm excited. Anito na hindi maitago ang ngiti sa mga labi. Parang gusto na tuloy niyang batuhin ng kutsara ang nakakainis na mukha ng binata. Bahalak dyan. Nasabi na lang niya at tumayo na. Kumuha siya ng tubig at ininom sa kainiwan si Rafael sa kusina na hindi pa rin mawala-wala ang ngiti sa mga labi nito. Hindi nagtagal ay tinapos na rin ito ang pagkain at iniwan ang mga platong hugasin sa lababo. Hey, hugasan mo nga yung mga pinagkainan mo? Utos niya rito. Wala na siyang pakialam kung mayaman ito at ito ang amo niya. Nakikain ito at nakigamit ng plato kaya dapat ito rin ang maghugas.
Papahirapan niya ito para hindi na makakain sa unit niya. Ngunit nagkamali siya dahil hindi sinunod nito ang utos niya. Kaya mo nang hugasan yan. Sagot nito at tumabi ng upo sa kanya. Napaisod tuloy siya. Kainis naman to. Dito kakain tapos hindi maghuhugas ng pinggan. Halos bulong na reklamo niya. Pero sinadyang iparinig kay Rafael iyon. Baka nakalimutan mong akong amo mo, Margaret. Kung utusan mo ko, siguraduhin mong kaya mong bayaran ng serbisyo ko. Well, I'm sure kayang-kaya mo naman. Isang halik katumbas ng paghuhugas ko ng pinggan. Hindi maitago ni Rafael ang ngiti sa biro nitong iyon. Biro lang yun pero kung kagatin ni Margaret ay kakasiyan nito. Ang bastos mo. Nagnanakaw ka na nga ng halik, gusto mo pang makaisa uli. Sigaw niya sabay hampas ng unan sa binata. Umiilag naman ito pero hindi tumigil sa katatawa. Nagustuhan mo naman. Sagot nito sa malapad ng ngiti. Kaya hinampas niya ito uli ng unan sa katumayo at halos magpadyak papunta sa lababo para maghugas. Ano akala ng laki nito? Na porket gusto niyang mga halik nito ay kagayang-kaya nitong paglaroon siya sa palad nito? Ano to sinuswerte? Aniya sa sarili. Nilingon niya ito. Nakatutok na ang mata ni Rafael sa telebisyon pero nandun pa rin ang ngiti nito na perpektong nakapaskil sa labi. Kainis? Bakit ba mas lalo itong gumagwapo kapag nahangiti? Naiinis siya pero hindi naman niya mapigilan ang sariling mahulog sa mga ngiti nito. Pagkatapos maghugas ng pinggan ay nilapitan ni Margaret ang binata. Pwede ka na pong umuwi sa unit mo, sir. Matutulog na ako. Pagtatabuhin niya rito. Anong gagawin mo kung hindi ako uuwi? Paghahamon nito sa kanya na may ngiti sa labi. Hinawakan niya isang kamay nito para hilahin palabas. Ngunit siya ang nahilan ng binata at napaupo siya sa tabi nito. Pumigsi siya para tumayo ngunit iniapos nito ang isang kamay sa bewang niya at ang isa ay nakahawak sa isang kamay niya. Halos magdikit naman ang mukha nila sa isa't isa. Nagkatitigan pa sila. Parang biglang tumigil sa pag-inog ang mundo at biglang wala siyang pakialam sa paligid. All she wants to do is cross the space between their lips. Ngunit tama ba ang gagawin niya? Tama bang pagbigyan niya ang nais niya? Tama bang sundin ang pintig ng puso niya? Alam niyang hindi ito tama. What they have right now is just a game. If she doesn't play well, she will lose. Malakas niyang tinulak si Rafael na hindi inaasahan ang gagawin niya. Binitawan siya nito habang titig na titig pa rin sa kanya. Hindi niya mabasa ang nasa isip nito. Alright, matulog ka na. Sabi nito sa malamig na boses na tumayo na. Pero bago pa ito makbang ay humarap muna ito sa kanya at ninakawan siya ng mabilis na halik sa labi. Sweet dreams. Anitong nakangiti at iniwan siyang hindi nakapagsalita. Napahawak na siya sa labing na halikan ng binata. Maagang umalis si Rafael at Margaret upang bisitahin si Dr. Mendez. So dapat may contact ka kay Mr. Montemayor 3 days before the semen analysis. Paalala ni Dr. kay Rafael. Alam niya ang ibig sabihin ni Doktora na contact. Kaya napatitig siya sa mukha ni Rafael nang sumagot ito. I know, Doc. Wala pong problema. Nakangiting sagot ni Rafael. Good. Here's a cup. Anito at ibinigay ang maliit na cup kay Rafael na tinanggap naman ito bago pumunta sa restroom. Just like before, alam na niya ang ginagawa nito doon. So may nakasama pala ito 3 days before the semen analysis ha? Parang gusto niya itong sipain paglabas ng sandaling iyon. Alam niyang wala siyang pakialam kung ano man ang gagawin nito sa buhay o ilang babae man ang isama nito. Ngunit hindi niya maiwasang masaktan at mainis sa binata. Wala siyang karapatan mainis. Pero iyon ang nararamdaman niya ngayon. Isipin pa lang niya na may nakasama ito na iba ay parang nag-iinit na ang puso niya sa galit. Kalma ka lang. Huwag kang pahalata. Remember the 5 million? Paalala niya sa sarili. Miss Cruz, ito yung reseta na dapat mong inumin starting tonight for 5 days. Wala namang problema sa'yo dahil healthy ka naman. But this will help you para masiguro nating malaki ang chance na mabuntis ka this cycle. Mahabang paliwanag dito sa kanya. Tumangulang siya at nagpasalamat sa doktor. Lumabas naman si Rafael at ibinigay kay doktora ang maliit na plastic cup. Marami pa silang mga napag-usapan at mga paalala mula sa doktor ng mga dapat at hindi dapat nilang gawin. Hindi nagtagal ay umalis na rin sila at dumaan sa butika para bilhin ang mga reseta. Nang mabili ang kailangan ay bumalik siya sa sasakyan at sumakay. Wala silang imikan habang binabagtas ang daan pa uwi.
Inilabas ni Margaret ang cellphone sa bag at nag-browse ng Facebook. Saan mo gustong kumain? Basag ni Rafael sa katahimikan. Hindi niya ito sinagot at nagkunwaring hindi niya ito narinig. Naiinis pa rin siya sa lalaki. May pahalik-halik pa sa kanya kahapon tapos may iba pala itong kasama noong nakaraang araw. Nagulat siya nang bigla nitong agawin ang cellphone niya. Hey, ano ba? Akin na yan. Aniyang pilit inagaw ang cellphone ngunit ibinulsa ni Rafael yon sa kabilang bulsa nito. Ano bang problema mo? Ibalik mo nga yan sa akin. Singhal niya rito. Ikaw may problema. Dahil kanina pa kita kinakausap para kang bingi dahil hindi ka sumasagot. Sagot nito sa mababa ngunit may pagtitimping boses. Hindi kita narinig eh. Pagsisinungaling niya. Hindi talaga makakarinig ang taong nagbibingi-bingihan, Margaret. Look at me. Utas nito sa kanya. Tell me what's your problem. Wika nito at itinabi ang sasakyan sa gilid ng kalsada. Wala nga, ang kulit mo. Akin na yung cellphone ko. Ano ba? Hindi talaga siya aamin kahit anong mangyari. Hindi tuminag si Rafael pagkus tumitig lang ito sa kanya. Okay, kung hindi mo sasabihin, dan sa akin na muna tong cellphone mo. Isasaoli ko lang to kung sasabihin mo na. Halos magpanting naman ang tenga niya sa narinig. Aba, ito pa talagang may ganang mag-blackmail. My gosh, Rafael, kailangan ba may problema ako kapag ayaw ko makipag-usap sa'yo? Isa hindi ko nga talaga trip makipag-usap ng tao ngayon. Bakit ba namimilit ka? Ha? Kung gusto mo yung makausap, di puntahan mo yung babaeng kasama mo nung isang araw. Dun, siguradong kakausapin ka nun. Halos pasinghal na niyang sabi at hindi na niya makontrol ang pinagsasabi niya. Ano bang sinasabi mong nakasama? Anong ibig mong sabihin? At anong babae? Hindi kita maintindihan. Pwede ba liwanagin mo? Naguguluhang tanong nito sa kanya. Kunwari ka pang hindi maintindihan, ay yung babaeng kakontak mo bago ka nag-semen analysis kanina. Doon ka makipag-usap. Sigurado magkakaintindihan kayo nun. Hindi pa rin niya napigilan ang pagsasalita ng kung ano na ikinangiti ni Rafael. At anong nakakatawa sa sinabi ko? Bakit ka tumatawa dyan? Mas gumaganda pala lalong babae kapag nagselos. Anito na nakatitig sa kanya at nakangiti. Hindi nagtagal ay pinatakbo na rin ito ang sasakyan. Ano nagsiselos ang pinagsasabi mo? Medyo natauhan siya sa kanyang ginawa. Halata bang nagselos siya o may nakakahiya? Nakakainis. Siya pa ngayon ang nahihiya at napagkamala nagsiselos kahit totoo naman. Hindi nawaglit ang ngiti nito sa labi na mas lalong nagpainis sa kanya. Tahimik lang ito at hindi man lang itinanggi ang sinabi niya kahit kasi nalungalingan lang at least man lang maibsan ng selos at galit na nararamdaman niya. Puminto sila sa isang mamahaling restaurant. Ayaw niyang bumaba dahil wala talaga siyang ganang kumain. Nagpupuyos pa rin ang puso niya sa sama ng loob. Let's go. Anyaya nito ngunit hindi siya tuminag. Umikot ito sa pintuan niya at binuksan niyon para lumabas siya. Ngunit hindi pa rin siya lumabas. Hindi ako gutom. Ito na lang ako sa sasakyan. Ikaw na lang ako kumain. Pagtanggi niya, ayaw niya itong makasalo sa pagkain. Tumitig muna ito sa kanya saka isinara ang pintuan niya at umikot pabalik sa driver's seat at umupo. Hindi ito umimik na para nag-iisip sa lumingon sa kanya. Okay, let's go home. Ihahatid na kita. Medyo paaga pa naman for lunch. Iyain ko na lang yung kakontak ko noong isang araw. Sabi nito saka pinaandar ang sasakyan. Hindi naman siya nagsalita at tahimik lang pero nagpupuyo siya sa sobrang selos at galit. Naiinis na rin siya sa sarili kung bakit niya nararamdaman ng ganun. Ilang beses niyang pinapaalala sa sarili na wala siyang pakialam kung ano man ang gagawin ni Rafael sa buhay nito. Pilit niyang ipinaalala sa sarili ang kontrata nila. Ang mga pangarap niya na baka hindi matuloy kung pababayaan niyang mahibang ang puso niya sa lalaking ito na kailangan ay hindi tutugon sa nararamdaman niya. Akin ang cellphone ko. Iyon lang ang sinigot niya. Ibinigay naman ito ang cellphone agad. Nagkunwari na lang siyang hindi naapektuhan sa sinabi nitong ang kakontak na lang ang isasabay nito sa lunch. Bahala siya sa buhay niya. Sa loob-loob niya habang kunwari busy sa pag-scroll ng Facebook. Maya-maya ay biglang nag-ring ang cellphone niya. Si Maynard ang tumawag. Bakit naman kaya napatawag ito? Sinagot naman agad niya. Kailangan pa pala niyang humingi ng dispensa rito sa nangyari kagabi. Nakalimutan niyang i-chat ito. Hello, Maynard? I'm sorry about last night. Pungad niya pagkasagot sa tawag. Walang anuman yun. Sino ba kasi yun?